Yo, what's up guys? It's a brand new day and it's a brand new video. Tayo ngayon sa bagong daan ng Seymour Extension at San Joaquin. Naisip ko for today's topic kung ano ba yung mga struggle ng mga bagong motovlogger katulad ko. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa mga gustong mag-start o nagbabalak na mag-umpisa sa pagiging motovlogger. So, siyempre as a newbie, nais kong i-share kung ano ba talaga yung mga struggle ko. Una sa lahat, ayoko maging negative yung video na to. Ano lang, gusto ko lang parang gusto kong maging ready kayo. Parang ganon. Kasi ako, kinonsider ko rin tong mga bagay na to bago mag-umpisa. Grabe, sobrang lambot ng clutch ko. So ayun, sa anong last video, ayun, nagpalit tayo ng, nag-install tayo ng ito, yung makikita niyo dito sa motor ko, yung AC full clutch. So basically, nilagay ko lang siya as a extension since nahila yung clutch natin nung pinataas ko yung handlebar. And di lang naman ini-install to dahil doon. So kung matigas yung clutch mo, I would recommend to install one. And gaya ng sabi ko, mas maganda kung merong expert na nakaantabay sa'yo sa pag-i-install nito. Kasi once na nagkamali ka, pwedeng masira yung clutch mo. Yun, ano nga ba yung struggle ng mga bagong YouTuber ngayon? Oo, in my case, ano nga ba yung naging struggle na nakaharap ko? So just to let you know guys, hindi to pang lahatan. So ito yung mga na-experience ko lamang ha. Baka sabihin nyo, naranasan ko kaya mararanasan nyo rin. So iba-iba tayo ng mga mapagdadaanan. Pero I hope you will get my point. So una sa lahat yung content. Siyempre, di ka lang basta post ng post or video lang ng video sa motor. Well, okay lang naman. Kanya-kanya naman tayo ng style eh. Pero ako kasi, kaya sabi ko, on my case, ang galing nito, ganyan. Pag ganun siya nagbaba ng pasahero sa gitna ng daan. So, ingat-ingat po. Ayun, balik tayo. So, on my case, kaya ako nasabing content kasi ayoko kasi nung alam nyo yun, yung basta lang ako nagmumotor nang walang mapupulutang aral sa akin. Kasi noon gusto ko maging teacher. Pero iba yata yung balak ng tadhana sa atin. So yun, gusto ko tuwing may nanonood sa akin, may natutunan yung tao, at the same time is na-entertain ko. So kailangan ko mag-isip ng content na kapupulutan ng aral, at the same time medyo may konting entertainment or marami, hopefully, yung mga nanonood. Siyempre parang gumagawa ka pa lang ng ng personality mo sa mundo ng social media, sa YouTube or sa Facebook o saan ka man nag-upload. So gagawa ka pa lang, mag-uumpisa ka pa lang na personality mo, kung ano ba yung dapat expect ng mga viewers mo tuwing manonood ng video mo. So kung nag-uumpisa ka pa lang o gusto mo mag-uumpisa, siguro ang mapapayo ko lang is, ay may Dominar. Hindi ko alam kung nakita niya. So ang mapapayo ko lang is tuloy-tuloy ka lang. Di mo naman ako kailangan gayahin na gusto ganito yung content, gusto ganyan yung content. So basta masaya ka sa ginagawa mo, tuloy-tuloy ka lang. Gaya nga ng sabi nila, kapag consistent ka, may mararating ka. So upload ka lang ng upload, video ka lang ng video. For sure one day may hit ka na trigger na magpapasikat sa'yo or magiging kilala ka dahil sa ginawa mong yun. Kaya tuloy-tuloy ka lang. Sabi nga nila, pag natsyempuan mo yung isang video, kapag naging patok sa lahat ng tao, pare nag-viral ganun, tuloy-tuloy na daw yun. So hopefully mangyari din sa atin yun. Pero basta tuloy-tuloy lang tayo. Hindi pa ako na-checkpoint dito sa Pampanga. Ang first checkpoint ko is yung sa Baguio, and yun lang yung kaisa-isang checkpoint na naranasan ko. Try ko lang. So dito tayo ulit sa Saint Trap. Another result na naman yung mamang kukunin natin. So balikan ko kayo. So ayun, yung susunod ko is yung momentum. Lalo na kapag katulad ko na hindi tuloy-tuloy yung pagmo-motovlogging, yung pag-record ko, madalas nawawala yung momentum ko. Lalo na kapag may unexpected events o pangyayari. Kaya
nag-cause na pagiging hindi tuloy-tuloy na pag-upload. Yung sa akin pero I think naman sa ibang tao wala nang problema yun. Tapos yung ano pa yung panahon, yan. Kapag mainit, sobrang init, yun minsan nakakatamad magbiyahe or masakit magbiyahe, lalo na may mga nauulat na namamatay sa sobrang init. So isa rin yun sa mga struggles ng mga motovlogger. Di lang motovlogger, mga nagmumotor. Ayun, laka ng truck. So ayun, advice ko lang kapag may lumilikong truck ng ganun, huwag kayo diretso kasi malaking space yung kukunin nun. Babangga at babangga kayo pag sinabayan nyo. Tsaka yung ano din, yung ulan, lalo na ngayon. Tag-ulan, tag-ulan sakto. Siyempre, oops, daming pos. Oh, tag-ulan. Asan na ako? So yun din, no? Nakaka-apekto yung pagiging nawawala sa momentum sa pagsasalita. Yung madalas yung pag-stutter mo, nakakalimutan mo kung ano sasabihin mo. So ayun, kaya sabi ko pag tag-ulan, although meron naman waterproof case yung camera ko, syempre kailangan ko pa rin isaksak yung mic. Sa waterproof case kasi tatakpan niya lahat ng butas, so matatakpan din yung saksakan ng mic. So pwede ko rin naman gawin yung ginagawa ko dati, yung nag-record ako ng separate sa cellphone, pero medyo hindi convenient yun. And as a motovlogger, I mean aside sa motor, syempre isa yung camera sa pinakamalagang tools natin. So madalas ayaw natin i-risk na mabasa yung motor natin. Tapos yung mga pinupuntahan natin, ako nung hindi ako nag-motovlogging, ang dami kong pinupuntahan. Tapos ngayong nag-motovlogging na ako, Diyos ko, dito na lang ako. Ayaw ko ba, kaya yung pagkakataon. Tapos yung trabaho ko pa is madalas nasa bahay ako. Sa isang linggo, 2 araw lang ako nag-office na nagbabiyahe gamit ang motor. So ayun, nababawasan yung opportunity ko na makapag-record. Kaya kung napansin nyo, hindi ako daily mag-upload. And yung mahirap pa kapag matagal ka nawala, syempre nagbibuild ka pa lang ng platform mo, nagbibuild ka pa lang ng personality mo sa social media. Wala pang masyadong nag-expect sa'yo or wala pang masyadong naghihintay sa'yo kasi maliit pa lang yung channel. Kaya hindi mo alam kung may manonood ba pagkabalik mo, kung ilan pa ba yung nanonood. Tama yun. Minsan kasi kapag hype ka lang pag nasa hype yung video mo or yung channel mo, doon lang sila nanonood. Kapag normal day na lang, yan, wala na. Di tayo dadaan. So yun nga, share ko lang sa mga taga Mabalacat. Kapag taga kayo, like Mangalit, San Joaquin, Dolores, Cacutod, Severa, and then galing kayo dun sa Dau, basta dun sa lagpas sa San Francisco, mas maganda dito na lang dumaan. So yun lang naman yung struggle na naisip ko ngayon. Alam ko marami pa pero gaya nga ng sabi ko kanina, based on my own experience lang naman. So iba-iba tayo ng mga struggle sa buhay. Iba-iba din tayo sa mga pinagdadaanan natin araw. Ayun, ayoko lang i-take to as negative. Gusto ko i-take to as preparation sa mga gusto mag-start o sa mga nag-uumpisa pa lang mag-motovlogging. Pero kahit ganon, pilitin natin na huwag panghinaan ng loob. Basta consistent tayo sa ginagawa natin, may mararating tayo. Titignan ko lagi sarili ko sa salamin ng mga sa likod ng mga sasakyan. Ang formal lang tignan. Naka-helmet ka, naka-riding jacket ka, naka-gloves. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest kayo sa riding gears nyo. Maporma na kayo tignan, safe pa kayo. So yun lang, quick video lang naman to. Since may lakad tayo ngayon, tinake ko na rin yung opportunity para makapag-record. So kung may mga suggestion kayo, please let me know. Since nagbibuild pa lang ako ng ng personality ko sa Facebook, kaya nag-explore pa lang ako kung anong magandang gawin. So ayun, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga patuloy pa na sumusuporta. Kung sa YouTube kayo nanonood at bago pa lang kayo, please like and subscribe to my YouTube channel. Also hit that notification bell para maging updated kayo sa aking future videos. And kung sa Facebook naman, please follow, like, and share sa mga friends nyo. Maraming salamat po sa mga followers ko sa Facebook and sa YouTube.
na nagko-comment. Ayun lang, bandang alas 5 hanggang alas 6 traffic dito. Ayun, di porke motovlogger tayo is motor lang pwede tayo pag-usapan. Siyempre, may mga topic tayo na pwede pag-usapan. Muntik na si Kuya. Ang dali kong ma-distract. So comment down below lang kung anong gusto niyo pag-usapan. Topic, kahit ano pa yan, pwede tayo. Kaya sabi ko, pwede tayo mag-explore kung saan-saan. So ayun, ingat palagi. Magdala ng payong dahil tagulan. Joban out. Peace.